Ito ngayong pinakaunang araw na mapapalayo ako sa mga anak ko sa taon na to. Akala mo naman isang linggo ka nang mawawala mudra, isang araw lang naman. Tara, samahan nyo kaming dayuhin yung Beach Point San Fernando, La Union. Sabi nga nila, wag puro trabaho, magdagat ka naman. Hey guys, it's me Jess, nagmahal, nasaktan, charis. Here's another day, another mini vlog. 3:30 AM ng umaga, naglalakad na nga ako dyan. Dahil nga ang call time namin is 3 AM. Nag-adjust na nga ako ng 30 minutes para hindi ako mag-antay ng matagal sa kanila. Pero yung nangyari is, ako talaga ang nag-antay. Buti na lang sa mga oras na yan, naglalakad ako, walang maraming aso. Takot na takot nga akong naglalakad dyan palagi na mga ganitong oras. Sabi ko nga sa kanila, sunduin na lang nila ako sa 7-Eleven. Hi guys, lalakad tayo. Punta tayong 7-Eleven. Deep in the distance is the shine. Here we go. 7-Eleven. Ikipag-date mo ako sa girl. 2 hours later. Bago nga pala ako umalis ng bahay, kumain na muna ako. Kaya tignan nyo naman yung tiyan ko, flexing may taba-taba. Huy, masarap yan. Cherise. Nag-chat nga sila dyan na mag-antay-antay lang daw ako. Kapag sinabing antay-antay, alam mo na kung ano yung mangyayari. Nadiskarga daw pala yung battery ng sasakyan, kaya kailangan ko talagang mag-antay kung kailan siya magkarga ulit. So habang nag-aantay ako, naisipan ko na lang kumain. Para hindi naman ako masyadong mainip. Habang kumakain nga ako dyan, iniisip ko na lang na ang sarap-sarap ko. Huy, walang ganun. Nakshuta. 2 hours later. And finally, nasundo na nga nila ako. After 1 hour and 30 minutes ko nga naghintay sa kanila. Pumesto nga ako sa likod dahil sabi ko sa kanila, kailangan kong matulog dahil wala talaga akong tulog kahit konti. 1 eternity later. Sa mga oras nga pala na yan is nagising na. Ay grabe, may araw na. Nag-stop over nga pala kami dito sa daan dahil napapajingle daw yung mga boys namin. At para makapag-unat-unat na rin ng mga buto. 2,000 years later. Move forward na nga pala tayo guys. Nandito na kami sa San Fernando, La Union. Sa mga oras na yan, naglalakad nga kami papunta sa aming nirentahan na hotel. Charis. Opak, si Muda naganda-gandahan na naman. Nandito na nga kami at sobrang ang sarap sa pakiramdam na marinig yung mga alon. Grabe guys, ang lakas maka-peace of mind. Sinubukan ko ngang lumapit sa dagat at sobrang lakas ng alon. Nasira pa nga yung tsinelas ko dyan. Sabi ko nga kay Paul dyan, ayusin niya yung tsinelas ko. Sabi niya hindi na daw maaayos dahil talagang nasira na. Nagpicture-picture na nga kami dyan. Opak, si Mudra, photographer ang peg. Itutour ko naman kayo dito sa aming bahay ampunan. Charis. Ayan guys, yung kanyang hagdan. Diyan kami dumaan kanina. Meron na siyang lababo, kusina, ayan. Tapos dyan yung aming kwarto. Aircon na po yan. Tapos pwedeng-pwede siya sa mga 20 packs siguro, kasyang-kasya na. Kasi meron pa siyang foam na 2 extra. Tapos ito naman yung kanyang banyo. O diba, sulit na sulit yung bayad mo. Habang tinatanaw ko nga yung alon at pinapakinggan, grabe, nagdasal talaga ako ng sobra. Pero sa akin na lang yung mga prayers ko na yun. Grabe, lakas maka-peace of mind. Habang nagpe-pray nga ako dyan, naiiyak talaga ako. Kahit ngayon na nagvo-voice over ako, naiiyak pa rin ako. Kaya sana Lord, dinggin mo yung mga prayers ko. A few moments later. Dahil lunch na nga at gutom na yung mga person. Eto talagang si Joey napakakulit. Hindi mo alam kung gutom ba siya o talagang nagtitripan niya lagi si Chris. At eto na nga yung best part na inaantay talaga ni Mudra. Kainan na. Habang kumakain nga kami dyan, sobrang saya namin. Kwentuhan at kung ano-ano pa. Katapos nga namin kumain, naisipan na nga naming mag-shot-shot. Grabe ang sarap sa feeling na ma-enjoy mo yung buhay mo. Lalo na kapag mga ganito once in a lifetime lang. Sabi nga sa kasabihan, ay enjoy mo lang yung buhay mo habang buhay ka pa. Kasi hindi mo alam
Hindi mo hawak ang buhay mo, si Lord lang ang nakakaalam. Grabe, para kaming mga bata dito na sobrang saya, malayo sa lahat. Oh, wait lang. Hello guys. Red horse. A few moments later. Sa mga oras nga na yan, inaantay naming bumaba yung araw. Nung bumaba na nga yung araw, si Ate Bangs nga yung napili kong mag-video sa akin. Dahil siya yung nandyan. Opak, shout out kay Darang Bangs. Pag nga pinapanood ko tong video na kuha ni Ate Bangs, hindi ko alam kung may problema siya sa buhay niya o pagod ba siya o nakainom lang siya. Nakuha ko ng mahilo, naksyuta. Eto naman si Joey, sayaw ng sayaw sa likod ko. Kagigising lang neto pero yung energy niya pak na naksyuta. 2 hours later. Dahil 7 PM na, nag-ready na kami ng pagkain namin. Dito ka lang makakakita sa amin na nag-iihaw, isayaw ng sayaw. A few moments later. At sa wakas, natapos na rin yung niluto namin na may kasamang giling-giling, kaya kainan na. Grabe ang saya namin, para kaming mga bata. Kahit kumakain na kami, sobrang saya pa rin namin nagkwekwentuhan. An eternity later. Katapos nga namin kumain at nag-bonfire naman kami. Nag-shot nga pala ako ng konti dyan at natulog na rin ako. $2,000 years later. At eto na nga, umaga na at tinatanaw ko na naman yung dagat at nagdadasal na naman ako. Habang nagre-ready nga si Ate Hazel ng breakfast namin, dito kami sa ibaba nagkwekwentuhan. Thank you Ate Hazel sa pag-prepare ng breakfast namin. At guys, thank you sa inyong lahat. Sa nag-set, sa nag-prepare ng mga food. Thank you so much sa inyong lahat. Kainan na! Katapos nga namin kumain, nagligpit at naglinis. At eto na naman tong mga to, sobrang kulit. Minsan po. A few moments later. At sa mga oras nga na to, nakaredy na kaming lahat. Dahil 10 AM nga yung aming check-out. So yun lang guys, thank you for watching. Follow me for more mini vlog.